Ibang halakha ka naririnig ninyo. Ayan po, ito po si Cha. Si Cha Pinto. Good morning po. Maayong buntag. Maayong buntag. At ano po ba yung sa Bisaya? Nakalimutan ko. Maupay na aga. Ayan, ako nakakalimutan ko na nga po. Ting guest kahapon ay ano no si Na nakalimutan ko lang po. Actually, ano po ako eh. Ayan, ayan. Tama daw po pala, no? Ano po ako eh, pinanganak sa Davao, pero yun lang, hindi po ako marunong Cebuano, sayang na sayang nga eh. Pero ang aking kalahati, ang aking kabiyak, isang waray. Ang galing-galing po niya talagang magwaray. Ayun, sa kahit sa kanilang tahanan, kasi nagpa-practice sila magwaray. Yun lang sa akin kasi yung parang hindi ako nakapag-practice. Sayang. Ngayon ko nakikita yung importance of having a dialect. Sayang, no? Sayang na sana marunong ako mag-Cebuano at nakakapag-usap ako ng mga Cebuano chan, 'di ba? Ano ba yung maganda? Ma ma, yan ako. Ayan. Ano po, kamusta po kayong lahat diyan at nakapag-breakfast na po ba kayo? Nakapag-almusal na ba kayo? Nakapag-kape na ba kayo? O habang nakikinig po ba kayo ay naglalaba o kumakain o nagkakape? Diyan o nagluluto na ng tanghalian? Ay, naku po, tamang-tama. At nandito po ang ating kwentuhan, no? Kwentuhan about sa ebanghelyo na pag-uusapan natin ngayon. So, nakakatuwa po, no, kanina, nag-uusap po kami ni Andy at sinabi sa akin, may practice kasi kami mamayang gabi. So, kami po ay nasa music ministry ng Couples for Christ at siya ay tumutugtog ng drums. Ako naman po ay nagvo-violin. So, sabi niya, meron tayong food kasi gabi na po kami magpa-practice. Nakakatuwa kasi ang daming pagpipilian. Ang sabi ay tapsilog, bangsilog, tosilog, longsilog. Alam niyo po ba mga yon, no? Tapsilog, tapa pala, no? Tapa. Bangsilog, bangus. Tosilog, tosino. At sinangag at itlog. At longsilog, longganisa. Ang sasarap. Ayan, Mama Iyayan po ang ano, ang pag ang dinner namin po sa aming practice mamaya. At ang pinili ko, embutido with sinangag at itlog. At pinili naman ni Andy ang bangsilog, bangus. Kayo po, mag-comment naman kayo sa ating Facebook Live. Ano po ang pipiliin nyo? No? So, tapsilog ba? Bangsilog, tosilog, longsilog, baksilog. Baksilog is bacon, no? Bacon, sinangag at itlog. Ang sarap nun. Ayan. Sa umaga, masarap iyaan pagka, pang breakfast. At ito po, ang gagawin po natin ngayon ay babasahin na po natin ang mabuting balita. Mga kapanalig, kunin niyo na po ang inyong mga Biblia at simulan na po nating magbasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Kabanata 12, versikulo 44 hanggang 50. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, hindi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya.
Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Kapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinagsasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, tayo ay magnilay. May mga taong tila nasasanay na sa kadiliman. Kaya marahil ayaw na nilang magbalik sa ilaw. Naliwanagan na ay hindi na muling pipikit at mananatili sa dilim. Tayo po ay manalangin para sa pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso at punuin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan, at kasaganahan ang aming tahanan. Patuloy po sanang basbasan ang aming pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawalan ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin niyo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa, mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos. Nagsisikap magmahalan ng wagas, naghahanap buhay ng marangal, at nagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Banal na mag-anak, tulungan ninyo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Bawat nilalang magkikising ng lupang kulang sa tinig. Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, oh, oh. Ikaw ang naawit ng kaya mo to. Isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag, liwanag sa dilim. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag! Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Liwanag sa Kalakbay, kalakbay ng pamilya. Pagising sa umaga o anong saya, nandito na pala ang aking padala. Negosyo ko'y umaasenso sa mabilis ninyong serbisyo. Basta't sa padala, i-JRS Express mo na. Basta't sa padala, i-JRS Express mo na. Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211. Kalakbay, kalakbay ng pamilya. At nagbabalik na naman po tayo mga kapanalig. At dito na naman po tayo. O ano na po ang kinakain nyo dyan? Kaya anong ginagawa nyo? Kuya Edgar, ano na po ang niluluto nyo para sa pananghalian? Ayan po. Babasahin ko lang muna po mga greetings po dito. Baka mamaya ay makalimot po tayo. Ay, good morning po, good morning, Nanay Edith Lumbania, good morning, kalakbay ng pamilya, good morning po, at saka talagang, early bird po talaga kayo, Miss Edith Lumbania, at sabi rin po niya ay, good morning din sa mga kalakbayers, especially kay Ate Felina, Wilma Andal, Mercy Bayani, and Evelyn Ricafranca. Happy listening! And good morning rin sa beautiful
inside and out. Yes, thank you po, Ate Cha. God bless. Salamat po dyan. Pampalakas ng loob. Pampalakas ng loob. Ayan. Kung hinahanap niyo po si Ate Lorraine, ay mamaya-maya po darating na po siya. May konting lang po, errands na ginagawa. So, babalik po siya. Wait lang po tayo. So, dito lang po ako. So, samahan niyo rin po ako ha. Samahan niyo po ako. At, syempre, sa nag-iisang prinsesa ang maganda at blooming na Ate Lorraine. Yan. Mamaya po, padating na po siya. At hello po kay Miss Gliceria Pugaw Pakaira. Good morning, Ate Cha and kalakbay ng pamilya. Pakibati mo rin si Sis Ana Bulido ng Binondo, Manila. And hello po kay Nanay Leonila Marasigan. Good morning, kalakbay ng pamilya. And kay Clarita Espino, Blessed Wednesday. Good morning po. And kay Alvina Imperial, good morning, Ma'am Cha, Miss Lorraine. Good morning po sa iyo. And kay Ramon Rafa Alvilar, Transporte Junior. Ayan, Chiksilog po ang kinain po niya kanina, no? Chiksilog. Chicken po, no? Fried chicken. Fried chicken. Chiksilog po, mga kapanalig. Yun ang kinain niya. Sabi naman po ni Miss Edith Lumbania, ang almusal po namin today ay corn silog. Ayan, corn silog. Parang ang sarap rin yan, corn beef. Corn beef at itlog sinangag. Ayan. At galing kay Ramon Rafa Alvilar, Transporte. Shout out po, kapanalig from Obando, Bulacan. Blessed Wednesday po, mga kapanalig. And hello rin kay Meren Olarte. Lahat po gusto namin para share. Ayan. Share ng kain, Ayan po, mga kapanalig. Salamat at sinasamahan niyo po ako ngayong umaga. At nako, para akong naglahalaway na nga ako. Habang binabasa ko yung mga pagkain na available dito, Ayan, chiksilog, tsaka corn silog. Ayan po. Sige, mamaya naman po natin babasahin ang ibang nag-greet sa ating Facebook. At andito na po si Sister Laces. Hindi po tayo iiwan ni Sister Laces. Andito na po si Sister Laces Navarro ng HMSP. Ito po Hermanas Misioneras de Servidoras de la Palabras. Hello, Sister Laces! Hello po, magandang umaga po mga kapanalig, lalo na po kay Ate Cha. It was nice to see you kahit busy-busy tayong lahat sa San Carlos last Saturday po. Nakita ko din si Kuya Andy, andun po silang dalawa, as usual, very masipag sa Ministry of Family and Life po. So, salamat po sa pagsasama po sa inyo. Pasensya po na late ako. Nagloko po yung aking computer. Pero despite po sa mga difficulties, magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Tayo po ay nasa huling bahagi ng ating pong ikatlong Bible study. Tayo po ay papasok na po sa ika-4 sa next week. So, ito po yung isang sa pinakamagandang pamamaraan ng panalangin at ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tinatawag po ito ay Lectio Divina. At ano po yung Lectio Divina? Maraming po mga tao hanggang ngayon pinapractice pa po ang metodo nito o ang pamamaraan nito. Ang Lectio Divina po ay if we just translate from Latin po sa Tagalog, Divina is divine or makadiyos, At lectio, ibig sabihin reading, pagbasa, So divine reading, holy reading. Kaya pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi parang tayong binabasa ng dyaryo o ng magazine. Kahit po yung mga magazine natin ay religious magazines or yung dyaryo natin, maganda yung mga nilalaman, yung mga information at iba pa. O hindi po itong libro na of parang yung pag-aaral lamang. Meron po mga tao na nag-aaral po yung salita ng Diyos, pinag-aralan nila, ang
mga iba't ibang mga ways of studying the Bible. But ang ating pong ginagawa ngayon o gagawin ngayon, i-refresh ko lang po sa inyo mga kapanalig kasi alam ko na meron po kayo mga experiences with Lectio Divina sa iba't ibang mga grupo. Tingnan po natin, dadaan po tayo sa mga steps at ang preparation bago po gumawa o bago po mag-practice ang Lectio Divina. Kasi, syempre, bago tayo magluto, talking about food, thinking about food, kailangan po nating ihanda yung ating gagamitin. Ganun din po sa Lectio Divina. No? Hindi po natin sasabihin, ay, magluluto ako ng chiksilog pero wala pa akong chicken. No? Bibili muna po ako ng chicken at itlog bago po ako magluto ng kahit ano pong mga pagkain. Ganon din po sa Lectio Divina at mas mahalaga kasi tayo po ay kukuha ng ating pong nutrients, ng ating pong lakas sa salita ng Diyos. Kung tutuusin po ang paggagamit o ang resource nito ng Lectio Divina, hindi po bago. Kaya ang pangalan po ng Lectio Divina ay sa salitang Latin. Kasi mula sa mga unang panahon, especially sa Middle Ages, ang mga monghe at mongha, ginagawa na nito. Ang Lectio Divina ay ang pamamaraan na paano po sila nagbabasa at nakukuha po nila ng lakas sa salita ng Diyos, ng inspirasyon sa salita ng Diyos. At yun ang ating gagawin, hindi lang po today mga kapatid, kasi kung natututuhan natin magawa ng Lectio Divina, kayang-kaya natin gawin sa katahimikan ng ating tahanan, sa loob ng ating mga silid, sa ating po mga free time. Sabihin nyo, wala akong free time, sister. Habang ako'y nakikinig sa kalagbay ng pamilya, ako'y nagluluto, ako'y ganitong ganyan. Marami tayong excuses at sasabihin natin, ay wala akong time. May time. May gusto, di ba mga kapanalig? May paraan. Kaya instead of watching 2 hours po the teleserye o yung mga iba't ibang mga programa, ilaan natin at least 20-30 minutes po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba sabi ko po sa unang mga lessons natin na ang sabi po ni Pope Francis na 3 minutes lang ang kailangan sa pagbabasa ng Biblia. Pero ang Lectio Divina hindi kaya ng 3 minutes. Hindi kaya ng 3 minutes kasi kailangan talaga may susundin natin yung mga steps. So ano po ito? Matuklasan po natin sa pagbalik natin, but ihanda po natin ang ating sarili at ating po mga Biblia at ating po mga notebook kasi gagamitin po natin ito. So, I think Ate Cha is very ready na. But tayo po lahat mga kapanalig. So, babalik po tayo. Pagbalik natin, tingnan natin ano po yung mga unang kailangan bago magsimula ang Lectio Divina. Kasi hindi po basta-basta mag-Lectio Divina ako, galing ako sa trabaho, tapos diretso ako mag-Lectio Divina. No, there are certain dispositions. Dispositions na kailangan po natin ito bago po tayo magnilay, magmumuni-muni at manalangin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay po mga kapanalig. So, Ate Cha, Yes, ito po mga yung kapanalig. introduction. Opo, bago po tayo magpatuloy, magkakaroon muna po tayo ng break. Pero handa nyo na po ang inyong mga notebook at pensilo, kaya ballpen. At sa inyo po, huwag nyo kalimutan na tayo ay magkwentuhan. So mag-comment po kayo sa ating FB Live sa DZRV 846 at sa ating text line 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member
Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Archdiocese of Cáceres naghahanda sa pagluluklok sa ika-5 arsobispo. Ulat mula kay Norman Diquia. Go ahead, Norman. Maraming salamat, Cheska. Puspusa na ang paghahanda ng Archdiocese of Cáceres para sa formal na pagduduklok kay Archbishop-elect Rex Andro Alarcon bilang ika-5 arsobispo ng Archdiocese sa ika-1 ng Mayo. Magsisimula ang mga gawain sa May 1 kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose Pagkagawa kung saan sa 9 ng umaga sasalubungin ang bagong arsobispo sa Naga-Menaor boundary at ang magsagawa ng motorcade patungong Gainza at magkaroon ng liturgical reception sa St. Dominic de Guzman Parish sa Gainza, Camarines Sur. Susundan ito ng pagbisita at pagbibigay parangal sa Mahal na Birhen ng Peña Francia sa 10 ng umaga sa Pioneer Basilica at National Shrine for Lady of Peña Francia. Habang sa 11 ng umaga naman ang civic reception sa Archbishop Legazpi Hall kung saan inaasang dadano ang mga lokal na opisyal ng Naga at ng buong Camarines Sur. Magkakaroon din ng press conference kasama si Archbishop-elect Alarcon sa 3 ng hapon na susundan naman ang testimonial dinner sa 6 ng gabi. Gaganapin naman ang installation at canonical possession ng bagong arsobispo sa Metropolitan Cathedral ng Archparish of St. John Evangelist sa 9 ng umaga sa Mayo 2. Si Archbishop-elect Alarcon ang kahalilin sa nagretirong si Archbishop Rolando Triaterona bagarang maabot ng retirement age na mga obispo ng Simbahang Katolika. Pangangasiwa naman ng arsobispo ang halos 2 milyong Katoliko ng Archdiocese, katuwang ang halos 200 mga pari sa 52 mga parokya. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan ko inyong kapanalig Norman Diquia, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Kalakbay ng pamilya. At tayo po ay nagpapatuloy dito sa ating programa, Kalakbay ng Pamilya. I'm so sorry mga kapanalig. Ayan, medyo na late ang Ate Lorraine, pero tuloy-tuloy po tayo. Ayan, pasensya na po kayo. Medyo adulting things lang, no? Galing kasi po ng check-up ang Ate Lorraine for this morning. Routinary check-up lang naman, pero kasi we have to make time dahil ang aking doktor ay ngayon lang ang available na schedule. So talagang sinikap ng Ate Lorraine na makasama po at makarating po ng appointment. Pero thank you so much, Ate Cha, for making yourself available para dito sa ating programa. Yeah. Yung mga last minute. Opo, hi Sister Raisis, good morning. Nasaan na po kayong bahagi? Ay, Oo. first bahagi lang po. Papasok pa tayo kasi kailangan po namin maghanda yung mga sangkap ng ating po Lectio Divina ngayon ni po ba Ate Cha. Pero ready na po yung mga kapanalig natin kasi si Ate Cha talaga sinabi po sa kanila na maghanda po sila. So, I think masunurin ang ating mga kapanalig at magko-comment po kung sila po ay may mga experiences tungkol po sa pag-practice po ng Lectio Divina na sinabi Ano po. ba yun, sister? Kasi ako, kahit ako, ngayon ko lang siya narinig. Hindi mo alam, Ate Lorraine, ano ba yan? Joke. Naku, sister, for sure, iba natin mga kapanalig na nakikinig din. Baka sila din ay hindi rin aware. Lalo na yung mga hindi naman totally lumaki, no, na talagang Opo. sa mga doktrina ng simbahan, Yes. sister. So maybe, magkaroon din tayo ng introduction. Ano nga ba siya? At tungkol saan ba? Na-introduce ito? na namin kasi late ka din. Joke. Sorry po. Joke lang. No, opo, ibabalik pa natin kasi mula sa 4th century, alam po natin na si San Jeronimo o Saint Jerome, siya ay nagsabi na ang salita ng Diyos ay parang isang balon o well. Hindi lamang kung anuman well o sabi niya, ang balon ni Jacob na kung saan doon tayo kumukuha ng tubig at hindi mawawala at hindi matatapos at hindi mauubos po ang salita ng Diyos. Kahit luma, bago pa rin lagi, no, mga kapanalig. Kaya po, sabi po natin na sa Middle Ages, yes po, mula sa 5th century hanggang sa 15th century at hanggang ngayon, ang mga monghe at nagbigay po ng formality or ng mga hagbang
ang Lectio Divina na ito. Ang sabi po dito na ang metodong ito ay paano po natin kumukuha sa salita ng Diyos. Paano po natin talaga igagrab lahat ang tamis, ang lalim at ang sarap ng salita ng Diyos para magiging nourished po tayo. Kasi one thing is just to, for example, when we do exercises of breathing, no? We breathe. We don't know that we are breathing, but when we take conscience that we are breathing, we can also feel more calm. We can feel relieve our stress, our pain and anxiety. If it's like that sa ating katawan, much more if we take conscience ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya ang Lectio Divina ay isang pamamaraan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po natin, di ba mga kapanalig, na ang Lectio Divina is a divine reading, a holy reading. We read the Bible in a holy way. No? Because the Word of God is holy. Nasisalita ng Diyos. But the problem is not from the sender. No? Parang ano siya, a delivery. May sender and may recipient. So, ang sender ay holy. Ang recipient, hindi pa holy. On the way pa lang. Kaya, kailangan natin, hindi po natin nakikita ng salita ng Diyos just to increase yung ating pong kaalaman. Kundi, para makaroon tayo ng connection with God. Kaya mga kapanalig, hindi po natin makakaroon ng connection with God if we don't allow this connection heart to heart. Yung Lectio Divina, ang purpose ng Lectio Divina is to connect the heart of Jesus, the heart of God, with our heart. Pero paano kung tayo ay lagi po maingay? Paano po tayo makakaroon ito kung hindi natin hinihingan ang tulong ng Holy Spirit? Paano po natin masasabi na, meron po akong itong salita ng Diyos na nagbibigay sa akin ng buhay, pero parang inilalagay ko lang sa tabi-tabi lang. No? So, the Word of God dito, magbibigay ng liwanag sa ating kaalaman, sa ating intelligence, but also, nagbibigay po siya ng sigla sa ating espiritu. So, hindi lamang po natin magninilay ang salita ng Diyos para malaman natin yung mga Greek words, yung Hebrew words, yung mga background ng mga words na yan, exegesis, mga ganun. No. We are here to practice Lectio Divina para papasok po tayo sa mga misteryo ng Diyos. Sabi niyo, paano papasok sa misteryo ng Diyos, sister? Mahirap. Mahirap maunawaan ang mga plano ng Diyos. Sa mismong salita ng Diyos ay sinasabi, your ways are not my ways. No? Your thoughts are not my thoughts. At sabi, paano magle-Lectio Divina ako? Paano papasok ako sa thought ni God? Kaya po, meron po itong 5 o 6 steps. Depende po sa anong gusto nyong consider nyo steps. Usually, they call it, there are 4. But in our method of evangelization, ginawa ko po ng 5, hindi ko ginawa, ang aming founder, ipinasa sa amin 5, pero ako po, sabi ko, bago po may number 1, kailangan may 0. Kasi yung 0, siya yung simula ng lahat kasi para maging tayong handa, para i-add po natin yung number 1. Gets nyo po? Ate Lorraine, okay ba yun? Yes, sister. Although hindi ko na-catch yung 5. Ano yung 5, sister? Steps. May steps. 5 steps ng Lectio Divina. 5 steps. Yes. Yung mga kapanalig, na-catch nyo, kasama na, baka choppy po yung aking connection eh. Mm-hmm. So, magkakaroon tayo ng 5 steps. Pag-uusapan natin itong 5, ano bang Tagalog ng steps? Hakbang. Hakbangin, no? Para yes, dito sa ating pag-aaral hakbang. Yeah.
Lectio Divina. Lectio Divina, exactly. So imagine, dito tayo na sa scorching weather ngayon. So mainit. Anong unang hahanapin nyo? Sabihin nyo, aircon. Joke. Hindi. Ng katawan natin, syempre tubig. Tubig. Ang unang pong hahanapin ng ating katawan, tubig. Ganon din po tayo dapat sa salita ng Diyos. So, kung meron po tayong pagkauhaw sa salita ng Diyos, doon po tayo magsisimula. So, ang unang, syempre, ang kailangan po natin ay disposition. So, yun po yung disposition of heart and of mind. Na ibig sabihin, you are ready to receive kung ano pong sasabihin ng Panginoon, kahit minsan masakit. Kailangan po minsan putulin, katulad po sa sinabi sa Hebrews 4, mamaya, yung nga ating i-meditate yan. Pero, so in the beginning, what we will do, to think, okay, bakit ako gagawa ng Lectio Divina? Kasi sabi po ni Sister Lacey at ni Ate Cha at ni Ate Lorraine sa Kalakbayan ng Pamilya, kailangan natin gawin ng Lectio Divina. Hindi po. Gagawa po ako ng Lectio Divina, ipapractice ko po yung Lectio Divina dahil nauuhaw ako sa salita ng Diyos. At ibibigay ko po sa Panginoon ng quality time. Di ba ngayon ang mga kabataan gusto na, sabi ko kay Ate Lorraine dati pa, me time, solo time, parang chill lang, no? Yes. But we need to have a time with the Lord. At syempre mga kapanalin na nakikinig po sa atin ngayon, they are giving also their time to the Lord in this morning and every morning pag sila ay nakikinig sa Kalakbay ng Pamilya. But you see, Lectio Divina is a very privileged prayer. Not in the sense that yung mga may pribilehiyo lang ang gagawa ng Lectio Divina. No, but because it involves all our senses. It involves all our capacities. Doon po natin makikita at ipoproclaim natin ang katotohanan ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kasi maranasan natin, matutuklasan natin sa salita ng Diyos. Kung susundin natin din yung mga steps. Of course, it's not parang warranty na ako'y magiging banal sa after gawa ako ng isang Lectio Divina. No. Ano po yan? It's a isang lifetime process, no? Ang pagtutuklas ng kalooban ng Diyos sa Lectio Divina. So, ang ating step 0 is attitude of silence. Attitude of silence. Katahimikan. Katahimikan. Bago po tayo magsimula makikinig sa Panginoon, kailangan po natin isang receptive silence. Ibig sabihin, handa ako tumanggap. Handa ako makinig. Hindi lamang po sinasabi po natin ng physical silence. Kasi alam nyo, dito sa Metro Manila, mahirap mag-physical silence minsan, no? Kahit dito po sa aming simbahan ng San Roque, alam nyo, kung dumadaan kayo dito sa Blumentritt, lagi maingay, katulad ngayon, meron trend. No? At kami po, ang aming chapel, ang aming oratory dito sa 4th floor, you can listen also yung mga nasa baba, nagtitinda taho, o yung ang mga ibang tao na dumadaan dyan. But if you have the disposition, you will not mind that noise. Of course, mas maganda pag tahimik. Mas maganda pag wala pong makikinig po tayo ng mga iba't ibang mga noises, iba't ibang mga ingay. But yung ang unang, yung physical silence, but ang pinaka-importante mga kapanalig ay ang inner silence. Ang silence, isang katahimikan na nagsisimula sa ating pag-iisip, sa ating pong puso. Bakit? Kasi sanay po tayo sa
mga pag-iisip natin na nagre-revolve po sa atin dito sa ating pong mind. Ang sabi po ni Santa Teresa ni Jesus, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa ng Avila, ang imagination is the crazy of the house. Bakit? Kasi lagi tayo nag-i-imagine. Lagi po tayo na iniisip ng iba mga bagay-bagay. Kung ganito, kung ganyan, walang tigil. Walang pagtitigil minsan yung ating mind. So, that is the silence to reach out the disposition. Kaya kailangan po natin magiging free sa stress natin, sa pagpapagal natin, pag-iisip natin ng mga problema. Of course, hindi magdidisappear ang mga problema mo after the Lectio Divina. Babalik ka doon sa reality mo. At it doesn't mean that you will go out of the reality, no. But you will try to keep calm. And lahat ng mga lalahanin i-set aside muna para tayo po ay makikinig sa salita ng Diyos. Pero pagbalik natin, meron pa isang element dito po sa katahimikan na hindi pwede mawala. So abangan mga kapanalig sa pagbalik. Aalamin natin yan. Ako, Ate Cha, ako na-excite na ako, no? Kung ano nga ba ito, ano pang matututunan natin mula dito sa Lectio Divina ito, na ito. Kaya mga kapanalig, pwede po kayo makaisa sa ating talakayan ngayong umaga. Mag-comment po sa ating Facebook Live, mag-text sa ating text line na 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. Summer na kapanalig! Narito ang dapat gawin upang maiwasan ang heat stroke. Limitahan ang mahabang oras ng pagbibilad sa araw mula alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Uminom na maraming tubig. Iwasan ng tsaa, kape, soda at alak. Magsuot ng long sleeves, sombrero, payo o mga pananggalang sa sikat ng araw kung lalabas ng bahay. Mag-enjoy ngayong summer kapanalig. Ngunit mag-ingat para hindi magkasakit. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop at your service in Christ. Kaagapay sa kalusugan. Hello mga kapanalig! Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro. At ako naman po si Nemia Turla. Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan. Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Kaagapay sa Kalusugan. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Kalakbay ng pamilya. At tuloy-tuloy nga po tayo dito sa ating programa, Kalakbay ng Pamilya. Sarap! Parang Kasi wala pang breakfast. Wala pang breakfast si Ate Lorraine. Kaya payagan natin na kumain siya ng konti. Okay. Yes, sister. Mga alas 11 na, brunch. Oo, uminom ka rin na, Lorraine. Baka mamaya mabilawkan ka. Bago ka magsalita, uminom ka muna ng tubig.
Pero ayun nga, Ate Cha, no, and Sister Laces, for today talaga, I am so blessed, no, despite the busyness that we have, no. Yun nga, sister, ang hirap. Paano ka maging silence, no? Paano ka maging silence? Ano? Paano ka maging silent kung you are in the middle of the city with a lot of people passing through, and meron ding mga kanya-kanya kinabibisihan sa buhay na parang pag ikaw, you're in the middle of that very chaotic, very busy world, parang mahirap, or parang ikaw yung kakaiba kung ikaw ay tahimik, ikaw yung parang nag-iisang kalmado, parang gano'n, or parang nagkakaroon ka ng sarili mong bubble in the middle of that. Gano'n. Sister. Yung ang sinasabi po ng Lectio Divina o ng karunungan ng Lectio Divina, hindi ka makihiwalay ka sa mga tao at hindi ka magiging parang self-centered po yung buhay natin. Kundi hanapin natin ng lugar, ng time, para sa ating pong pagninilay ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, no, of course, we don't do the Lectio Divina so we can become better than others, no? That's not the purpose, no? Ang purpose is also to allow the Lord to transform us, no? Payagan natin ng Diyos na maging Diyos sa buhay natin at baguhin niya tayo. Kaya maraming pong tayong pwede natin sabihin ng mga hadlang. Ganon din yung mga iniisip natin na iisipin ng ibang tao sa atin. No? Ano sasabihin ng iba pag ako ay nagninilay, pag nakikita nila na ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos sa coffee shop or sa isang mall or kung saan-saan. Well, kaya hanapin natin ng lugar na medyo o mas bagay po sa ating pagninilay ng salita ng Diyos. So, this is, I don't think, our founder, he says sa aming book na hindi ko maisip na ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo na, uy, ilaan ng oras para sa atin dalawa. Tapos, hindi niya tayo bibigyan ng pagkakataon at ng mga pamamaraan na para mahanap natin ng oras na yan. Hindi malupit ang Diyos na gano'n na kailangan mo ilaan ng oras para sa Diyos tapos hindi niya tayo bibigyan ng oras na iyan o ng pamamaraan o ng way, no? Kaya ang unang-una, hanapin natin ng isang lugar na pwede magiging ating pong refuge, no? Ang ating pong kanlungan, no? With God in the silence and solitude. Alam niyo po, ako ay may sekreto. Ay, naglama ka pa, dali, malalaman yung sekreto ko. No, minsan, ako dito po sa aming parokya, of course, we have, all the sisters, we have our holy hour of adoration together, no? The three of us, every day, no? Pero, pag ako ay nagpupunta sa school, ako'y kailangan maglakad. So, yung pong panahon na maglalakad ako mula sa Rizal Avenue hanggang sa UST, it's about 7 minutes kung bilisan mo, no? Pero kung hindi mo binilisan, mga 15 minutes. So, when I'm walking at that time, that's my special time with the Lord, no? I can pray the rosary, I can talk to Him, but also, may moments na ako lang mag-isa, o nakita ko din yung mga sisters, binibisita po yung Blessed Sacrament, 2 minutes, 3 minutes. Basahin mo ng isang Bible text lang, or just be there with the Lord. So, those are the times that we need to look for. Hindi lamang po na, ay, ganito po ako, Lectio Divina, ganyan. Of course. And our Lectio Divina, we have it daily also. So, sabihin nyo, sister, hindi na mga kumadre, sabihin niya, Techa, ako may asawa, may mga anak. Sabihin niya, Lorraine, ako may trabaho, kabataan pa ako, maraming gimmick, gusto kong lumaan. Yan, ganyan. But, let's have a time with the Lord in a space. Alam ko, sabi ko, nung na-preach po ito ako sa mga nanay and tatay dito, sabi nila,
Sabi mo, sister, papasok ako sa kwarto, doon ako gagawa ng Lectio Divina. Paano ako? Isa lang ang kwarto namin. Ando yung kusina, yung higaan. Paano yung namin? Pumunta ka sa simbahan, magtago ka doon. 20 minutes, pag yung mga anak mo ay nasa school, minsan nakikita ko sila andyan sa baba, sa Adoration Chapel. Sabi ko, ay, nagtatago yan yung mga yan. No, for 30 minutes, 1 hour, come and do your Lectio Divina. Or go to another Adoration Chapel. O kung yung sa bahay mo, dalawa yung kwarto at ando yung TV, wag ka doon sa may TV, pasok ka doon sa walang TV. No? So, hanapin natin for silence and solitude with the Lord. At panahon. Panahon. Kailangan ng oras. So, meron tayong place, time. Ngayon, time. Nasabihin natin, wala akong time. No? Time is it's a matter of preferences. No? Anong prefer natin sa time natin? Anong gagawin natin sa time natin? So, pwede natin sabihin kung talaga gusto ko na magkaroon ng time with the Lord, gagawa ko ng paraan. So, the Lord needs us only to be generous. No? Kailangan natin maging generous sa Kanya. He gave us already 7 times a week. 24 hours for a day. At sabi po natin, 1 hour ako nagsimba na, sister. Hindi ka pwede 1 hour pa para sa Lectio Divina. 20 minutes. 30 minutes. At sabihin ko po sa inyo, minsan ako hindi po natapos ng Lectio Divina sa aming monthly recollection. Meron kami special na Lectio Divina. Binigay nila sister 1 hour and a half. So, di pa po tapos. Ano ba to? Bakit? Kasi sa pagpalalim ng Lectio Divina, meron pa, habang hinuhukay mo, mas lalo lumalabas. Parang yan, isang kuweba na maraming kayamanan at pag kukuha ka ng ginto, ng alahas, parang walang katapusan. So ganun po talaga yung salita ng Diyos. Pag mas malalim hinuhukay mo at you allow the Lord to also talk to you. He will tell you many things that sa dati hindi mo na-realize, kaya yun ang unang. But, in order for all of this is our effort, mga kapanalig. Disposition natin, silence natin, time, space, at kung pwede po kayo nasa presence of the Blessed Sacrament, much better. Pero kung wala, kahit po isang imahe ng ating Panginoon, crucifix, or something that will lead us sa mas taimtim na panalangin na ma-inspire po sa atin, maganda po yung gamitin. Okay, ito po yung ating mga effort. But, kailangan natin ng dakilang tulong ng banal na Espiritu. So, hindi pwede mawala ang invocation o ang pagtawag sa banal na Espiritu. Pwede po gamitin natin ng mga kanta na alam natin kung Holy Spirit, or pwede din po yung mga panalangin, Beni Creator, yung mga Beni Creator, yung lahat ng mga panalangin na naisulat na asking for the Holy Spirit. But, pwede din po yung sarili nyong gawin ng panalangin nyo para sa banal na Espiritu. So, we ask Him to come to us, to enlighten us, no? And to make our hearts bigger and bigger. Hindi po dahil enlargement of the heart, yung sakit na yun. Pero sa ating spiritual na buhay na to enlarge our capacity upang tanggapin ang salita ng Diyos. Pag meron tayo ng ganon, pagtapos na tayo mahanap ng lugar, space, time, and disposition, silence, at natawagan natin ang Holy Spirit, yan, pwede na tayo magsimula ang Lectio Divina. Hindi pa tayo magsimula. Ano po ito? Preparation lang po yan, mga kapanalig. Preparation pa lang, Sister Nus. Talagang, hindi siya basta-basta, maisipan mo lang, Talagang, kailangan ng masusi, na paghahanda, ng sarili, Yes, At, yun nga, napakahalaga nito. Tama ba, Ate Cha? Ate Cha, naka-mute ka ata. Ate Cha, ayan. Hello? Na, Hello? ayan na. Ate Cha, okay ka na?
ano siya. Yan, nag-freeze ang ate siya. Naku, sa ating pagbabalik, sana okay ng internet ng ate siya. Kaya mga kapanalig, kayo po, ano po ang naging nakikita ninyo ba ang inyong sarili na sa paghahanda para sa Lectio Divina? Pwede, or baka kayo rin po ay may ganito ng pamamaraan. Pwede niyo pong i-share yan sa ating Facebook Live. I-comment niyo po yan or mag-text sa ating text line na 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, araw ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Abril, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nakatanggap ng mga pagbati at pasasalamat ang Santo Papa Francisco mula sa mga kaibigan at taga-suporta sa buong mundo sa kapistahan ni St. George sa patron kung saan hinango ang kanyang pangalan. Si Pope Francis bininyagan bilang si Jorge o George Mario Bergoglio na hango sa martira mula sa Cappadocia noong 303 AD. Si George ay pinatay noong dahil sa kanyang pananampalataya sa panahong umiiral ang anti-Christian persecution sa pamumuno ng Roman Emperor Diocletian. Ang Pope's Name Day ay isang public holiday sa Vatican na siya rin pinatupad ni Pope Francis simula April 2016 sa ilalim ng Article 50 ng General Regulations ng Roman Curia. Ilan sa mga nagpadala ng mensahe kay Pope Francis si Italian President Sergio Mattarella. Sa mga nakalipas na taon, ipinagdiwang ng Santo Papa Francisco ang Names Day sa iba't ibang mga programa, kabilang ng pagdiriwang ng misa sa Pauline Chapel, kasama ang mga kardinal noong 2013, pamahagi ng ice cream noong 2018, pagbibigay ng mga pagkain sa mga nangangailangan noong 2020, kasabay ng COVID-19 pandemic. Gayun din taong 2021 kung saan binisita ng Santo Papa ang mga walang tahanan na natatanggap ng COVID-19 vaccine sa Paul VI Hall. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon na kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Kalakbay ng pamilya. At tuloy-tuloy nga po tayo dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Ito pa rin po ang inyong lingkod, ang Ate Lorraine, mula sa Office for the Promotion and New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Pasensya na late man, pero dumating pa din. Yeah. Of course, kasama ang nag-iisa nating, ayan, ang napakaganda at always say yes, laging available. Thank you so much talaga. No? Ang nag-iisang Ate Cha Pinto mula sa Commission on Family and Life. Of course, ang ating napakasipag na nagli-lead sa ating Bible study. Walang iba kundi si Sister Lacey Navarro mula sa Hermanas Misioneras de Servidores de la Palabras ng Arca Ministry and Bible Apostolate. Diba, Sister? At ngayong Wednesday episode po natin, tayo po ay nakatutok po tayo sa ating pag-aaral, kalakbay ng pamilya sa pag-aaral ng Biblia. At tayo po ay inaalam natin at sinasamahan po tayo ni Sister Lacey sa pagtuklas nitong wait lang, baka mabaliktad ako Lectio Divina. Oo, kasi kanina parang Divina Lectio ang nasusulat ko sa aking mga notes. Nabago na, Sister Lacey, diba? Mga ganyang moments. Sister, ayan, I think yung internet mo naman ang nag-freeze. O baka internet ko may problema. Ayan, ako po yung may problema. Kaso, okay, narinig niyo ba ako? Yes, Sister. Yes. Okay, kasi napi-freeze po siya dito. Ewan ko po sa kanya. Ang init ng panahon, pero ang internet, nagpi-freeze. Nagpi-freeze. Oo nga, baliktad. Sana all nagpi-freeze. Sana all, oo. Okay, mga kapanalig, are you ready? Ayan na, step step 1 na. Yes. Step 1. Syempre, Lectio Divina, hindi po yan pwede mawala yung pagbasa. So, ang unang hakbang
ng Lexio Divina ay ang Lexio. Ibig sabihin, reading. So, ang unang-unang gagawin natin, magbabasa. So, pagbasa. Ang first step, pagbasa. How do we read? Do we read parang dyaryo o news na nakikita natin sa Facebook? Hindi po. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay parang the act of eating. Well, hindi katulad ng mga lalaki na nagugutom dyan. 2 minuto, ubos na lahat. Ate Chat, tawa ng tawa, alam niya. Diba? Hindi mo alam saan napunta yung pagkain. Ang bilis. Sister, ako ba pinaparinggan ninyo? Kasi parang naubos ko yung kinakain ko dito. Oo, diba? Kasi gutom ka eh. So, ganon. But, in order for us to assimilate ang binabasa natin, kailangan natin pakinggan at makinig na dahan-dahan. Kaya, in order for us na matuklasan natin ang mensahe ng Diyos, hindi basta-basta natin magbabasa. So, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, we have to choose our Bible text. Ano po yung Bible text na babasahin natin? Kailangan po natin din makita ano po yung mga limitations ng Bible text. For example, ang ating gagamitin po ngayon ay ang Hebrews chapter 4, verse 12 to 13. Okay po? So, ito po yung ating babasahin ngayong araw. Ito po yung magiging ating sample na Bible text para gawin natin ang Lexio Divina. So, ang sulat ni San Pablo, hindi si San Pablo, mali si sister, hindi si San Pablo nagsulat diyan. Dati yun ang iniisip ng mga tao. Ang sulat sa mga Hebreyo, chapter 4, verse 12 to 13. Okay, alam natin, ang babasahin natin, hindi verse 11, hindi verse 14. Ang babasahin natin only verses 12 to 13. And then, how do we read? Parang katulad sa pagbabasa ni Ate Lorraine. At dahan-dahan, nire-respeto natin yung mga punctuations, marks. Kasi minsan, yan, question mark, tapos binabasa na, parang wala lang. May guhit, hindi po naman ini-acknowledge na yung guhit, sabihin ni guhit, bakit inilagay nyo dito? Hindi nyo namang nakihinto, no? Kaya, kailangan po natin distinguish when we read the Word of God. For example, kung isang teksto na galing sa lumang tipan, sino nagsasalita? Para kanino siya nagsasalita? O halimbawa, kung binabasa natin yung mga bahagi ng buhay ni Jesus, kanino siya nagsasalita? Talinghaga ba yan o historical pangyayari? Yun. So, or in the past, in the present, historical something. So, kailangan po natin, minsan may mga salita na hindi natin maintindihan. Pwede natin hanapin din sa dictionary. Pwede natin makita na, so, yun po una. So, after that we will read it now, no? After we read it, no, we have to ask questions about this Bible text, no? And may mga Biblia na meron po siyang commentary o meron po siyang footnotes, no? Kadalasan yung mga Biblia ng mga sambayanan, Kristiyano, sambayanan Pilipino, meron po siyang footnote. Yung mga Biblia na binabasa o na kinukuha po natin sa Philippine Bible Society, wala po yan kasi it's more for pastoral use. So, we don't have footnotes. Pero halimbawa, yung New American Bible, NRSV, Biblia ng Sambayanan ng Pilipino, meron po yan, footnote. Kung meron man, pwede po natin babasahin para makita natin kung ano po yung mga references po nila, ano po nilagay nila ng explanation tungkol po sa Bible text na yon. But, at the end na pagbasa natin, kailangan lang natin sagutin ang isang tanong. Ano o tungkol saan ang Bible text na ito? So, after na I read the Word of God once, twice, thrice, kaya kong sabihin o ikwento tungkol saan ang salita ng Diyos.
at ano ang mensahe yan sa mga tao noong una, noong isinulat ng salita ng Diyos yan. Wala pa yung mensahe para sa atin, mamaya pa yon. So, ang tanong, joke lang, parang program. Ang tanong na kailangan natin sagutin ay tungkol saan ang Bible text na ito? Plainly. Okay po? So, Ate Lorraine, you're more than ready. Yes, of course. Kahit nandito ako somewhere, may dala-dala akong Biblia. Oh, Wow! sister, makapal yan. Oh, diba? Bago! Yes, sister. Kasi kasama yan sa ninote natin na kailangan dala-dala natin kung tayo man ay mag-work anywhere. Yes. No? Pero yun nga, Yes. sister. Ang ating unang pagbasa no, ay hango mula sa Aklat ng mga Hebreo, Kabanata 4, versikulo o talata 12 hanggang 13. At nasusulat po dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa aninmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, dahil po sa ating time constraint, hindi po natin kayang basahin ulit. But, sa normal na flow ng Lectio Divina, pwede po natin babasahin once in a loud voice. The second time, pwede po basahin sa katahimikan, no? Only in the silence of our hearts. Babasahin natin, natitingnan natin kung ano ang mensahe ng salita ng Diyos. At sino po nagsasalita? Tungkol saan ang salita ng Diyos? Pwede, mas maganda, kaya sabi po niya, Teacher, kailangan ihanda natin ang ating notebook at ballpen kasi isusulat natin yung sagot sa unang katanungan. So, ang tanong ng first part o ng lectio o reading is tungkol saan ang text na ito. For example, ang text na ito ay tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos, tungkol sa gaano kabisa ang salita ng Diyos, tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, at paano po siya kumikilos sa buhay ng tao. Simple as that. But of course, you can give your explanation on what do you think about why the letter to the Hebrews had to speak about that, why they have to talk about the importance of the Word of God. It can be deeper and deeper po. At syempre, sino po nagsasalita doon? Ang author on ang Agda, nagsusulat po siya sa mga Hebreyo. Pero pwede natin nakita ano po yung context ng Bible text na yan. Bakit po sinasabi niya yung ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa? Ano kaya ang nilalaman ng verse 1 hanggang 11? At ano po kaya ang nilalaman ng verse 14 hanggang matapos ang chapter 4? No? You can see also the context ng pagbasa kasi hindi lamang po tayo, minsan may mga kapatid natin na hindi Katoliko na kinukuha yung salita ng Diyos na putol-putol na isang Bible text lang tapos hindi po nakikita yung context, no? But we can see the context. For example, if you see the chapter 4 is also an exhortation to the fidelity, sa katapatan ng isang Kristiyano. So, paano ka maging matapat kung walang salita ng Diyos? Kung babasahin natin from chapter 3 verse 7 up to chapter 4 verse 11, paano po natin mag-e-effort? Ang sabi po ng sulat sa mga Hebreo, mag-effort kayo na papasok po sa kapahingahan ng Diyos. Paano po magpasok sa kapahingahan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, after that, verse 14 hanggang sa verse 16, no, the author is inviting us to enter with confidence
to the trono, no, sa trono ng Diyos, na kung saan anyan si Kristo. So, imagine, so lahat ito, parang sandwich po siya. Nasa gitna po, yung palaman ay yung teksto natin na binasa, verse 12 hanggang 13. Pero meron po siyang ibang pong mga bagay na kailangan natin tandaan. Na, kaya ito pong Bible text na ito, sinabi na ito dahil ito. So, yung po mga kapanalig. So, first step, reading. Second step, meditation. Pagninilay. Okay? Mamaya, pagdating natin sa ika-4 na step, medyo mahirapan tayo. Pero huwag po kayo mag-alala. Andito po tayo para ma-explain lahat. So, second, pagninilay. At sa pagbabalik lang natin kasi baka ikakat na tayo. Alam mo rin. Pero mas okay yan kasi sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating magiging talakayan. Tama ba, Ate Cha? Yes. Step 2 na tayo, step 2. Pero siguro sa ating pagbabalik mamaya mag-review muna tayo. Ano yung step 0, 1, Yes. 2. Nako, may recitation yung sa mga ating kapanalig. No? Baka meron po sila mga sharings po. Sa true. Kaya sa ating pagbabalik, aalamin po natin yan. Kaya mga kapanalig, pwede po kayo makiisa sa ating talakayan ngayong umaga. Mag-comment po sa ating Facebook Live, mag-text sa ating text line na 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. Ako ang iyong kapanalig, Bishop Mel Ray M. Uy mula sa Diocese ng Lucena. Ugaling makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa Signal Cable Channel 313 at manood sa DCRB 846 Facebook page. Kapanalig, ngayong Easter season, ating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata 13 at 14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang tagumpay ni Kristo mula sa kamatayan ay dahil sa kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan na ipinagpapasalamat ng sanlibutan. Kaya purihin natin si Kristo at ipagbunyi ang kanyang muling pagkabuhay. Happy Easter, mga kapanalig! I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Kalakbay ng pamilya. At tayo po ay nagpapatuloy dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan, Ate Cha, ayan, at Sister Ladies, babasahin ko muna yung mga mensahe sa ating text line. Ate Cha, standby ka sa ating Facebook Live. Si Kapanalig 2601, good morning po. Yung po bang panalangin ng Kristiyano sa maghapon at yung Lectio Divina ay parehas po ba o magkaiba? Nakikinig po ako. Yan ang katanungan ni Kapanalig 2601, and of course, ang pa-prayer intention din po ni Mrs. Marzan para kay Ate Elizabeth Marzan families. Thank you so much po. God bless and shalom din po, Mrs. Marzan. Ingat po kayo. Ayan. Sister, pwede ba natin sagutin yung katanungan ni Kapanalig 2601, no? Kung yes, parehas ba siya o magkaiba? Magkaiba po. Magkaiba. Yung panalangin sa Kristiyano sa maghapon is a liturgical prayer. And it follows yung mga iba't ibang mga oras ng ating araw. Mayroong morning prayer, mayroong pong evening prayer, and night prayer for the lay. But for the religious, there are many other times. Even other people can pray, even not religious, but usually is what we do.
No, ang panalangin ng Kristiyano sa maghapon usually po conveys po isang awit or isang hymn, and then mga awit po from the Bible and mga readings from the sacred scriptures. Meron po din general intercessions, ang Ama Namin at yung closing prayer. So nakasulat po lang talaga siya. Meron po siyang book, no? But the Lectio Divina is an exercise, no, with the Word of God. One Bible text, hindi marami. So, ang panalangin ng Kristiyano sa maghapon, ang ginagamit, maraming po mga teksto ng Biblia, especially po ang mga salmo. Nagaling din po yon itong tradisyon at from the Middle Ages po sa mga monghe din na nagbabasa ng mga salmo sa araw-araw. Nagdarasal po yun. So, ang Lectio Divina, isa lang ang Bible text ang nagamit. Thank you so much for that clarity, no, Sister Laces. Ang dami nating natitake note. Tama ba, Ate Cha? Sulat ako ng sulat. Madami na akong notes dito. Siguro mamaya po yung tanong ko. May tanong din ako mamaya. Active ang mga students mo, Sister Laces. Pero sino ba, Ate Cha, yung mga ano natin dyan, mga kapanalig na nakatune in sa ating Facebook Live na pwede nating batiin? Hello po kay Jared Kapule. Hello daw po. At pa-shoutout po kay Nanay Feli and Tatay Jose. Salamat. And sabi po ni Miss Edith Lumbanya, kami po, Miss Cha, nilagang baka ang pananghalian. Wala pa pong yung partner na si Ate Lorraine. Ayan, nandito na po si Ate Lorraine. And hello po kay Tioti Manalo Pagunsan. Good morning, kalakbay ng pamilya. And kay Tess Casenas, kaya mo yan. Opo, thank you po. Thank you po sa inyong go, go, go. Yan. At be original daw. Yan, original po ako. Unique ako. Ganyan po. Ano lang po kami ng brainwaves ni Ate Lorraine. Kaya pagka mag-isip kami, ay kaparehas, ganyan. Iba yung utak namin. Oo. Iba yung tawa niya, iba yung tawa ko din. Pero nagkaka-jive po yung aming brainwaves. Ayan. Partida wala pa kung tulog si Ate Cha nang lagay niyan. Kitang-kita niyo po ba yung kanyang mata na pak na pak. Feeling ko after itong kalakbay, knockout na si Ate Cha. Tulog na siya mga hanggang ang sunod na niyang kain ay dinner na or midnight snack. Ate Lorraine talaga, very mga kapanalig, wag tayo matutunan yung bully. Inano mo ako, binisto mo ako, ha? Pero po kay Salvacion ng Balaran, Diyos, ayan, Diyos marhay na adlaw sa Indo, gabos mga kalakbay. Yun po. Ano kayang dialect po iyon? Salvacion. Bicolano. Oragon. Ayan. At, hello daw po kay Miss Carol, Bernardo, hello po Ate Cha and Sis Laces. Buti andyan po kayo. Yes po, thank you po. And buti na dito rin po kayo at nakikinig. And hello po kay Jocelyn Lopez. Kami po, kapsal, kape at pandesal lang po. Wow! Masarap nun, tostado, di ba? And hello po kay Maria Minda Bautista and Solita Sabino. Sabi po ni Nanay Solita, God bless po and please include my family in your prayers. And hello rin po kay Norberto Capule. At pa-shoutout daw po, sabi ni Jared Capule, kay Nanay Feli and Tatay Jose. And kay Cora Antonio. Good morning po. Keep healthy, Ate Lorraine, Ate Cha, and Sis Laces. And all kalakbay at kapanalig Veritas. Galing po kay Luz Manuel. Good morning po, Ate Lorraine. Salamat at nandyan ka na. Ang prinsesa ng Veritas, si Ate Lorraine na maganda, pretty, masayahin. And hello po kay Chug Mutu and kay Miss Luz, pasama daw po sa misa si Maria Lourdes Cora, and kay hello rin po kay Nini Maningas. Good morning po, kalakbay ng pamilya. Hindi po kayo mapakinggan sa radyo. Nawala po sa Talapihitan ang stasyon ng DZRB. Talapihitan, oo. O yung knob, no? Ang galing, no? Talahi. Kay Nanay Season Amparo, good morning, Ate Lorraine. And hello po kay Miss Luz, ulit po kay Ate Lorraine. Pakisama daw sa misa si Maria Lourdes Manuel Lopez. Ayan. Thank you so much, Ate Cha. Yung ibang mga pagbati at mga mensahe ay babalikan natin
later on. Kaya, sister, mag-review muna tayo. Ano nga ba yung step 0? Ayan. Opo, mag-review Yung- tayo. Thank you po, Ate Lorraine. Ate Cha, very active po yung mga students. Ito po. Wow. Ayan. Wow! Ayan, meron ako. Meron. Oh, palakasan dyan. Mga kapanaling, kanina po tayo bibigay yung perfect. First honor, second honor ang ating mga estudyante. Baka kayo mga kapanaling gusto nyo mag-take picture at ipopost sa ating Facebook page ng inyong mga notes. Opo, sa mga kapanalig, step 0, sabi po natin na step 0 is the attitude of silence. So hanapin natin ng space, time, at kung pwede po isang imahen o ang Blessed Sacrament na pinakamaganda kasi presence of God and Jesus Himself na at kailangan po natin to invoke the Holy Spirit, ang pagtawag sa Espiritu Santo para magkaroon tayo ng tunay na disposisyon kasi kung meron po tayong time, meron po tayong space, hindi naman po yun, effort nating lang yan. Pero kung tulong ng Espiritu Santo, we are so helped, no? Tinutulungan niya tayo para maunawaan natin anong mensahe ng Diyos. Hindi lamang sa panahon nila, hindi lamang sa mga, parang pwede natin sabihin, mga salita na nakikita natin na kasulat, kundi para sa buhay natin. I-apply sa buhay natin, sa buhay natin. So, yun ang unang 0, no? Step 0. At ang unang hakbang ay ang reading, ang pagbabasa, leksyon, no? Ang pagbabasa, hindi po yan basta-basta babasahin natin lamang, kundi ang pagbabasa, dapat timing ng pagbabasa, may paggalang sa salita ng Diyos, dahan-dahan, at pwede po more than one time. 1 time, 2 times, 3 times, hanggang makuha natin ang sagot sa katanungan tungkol saan, tungkol ano ang Bible text na ito. Ano ang mensahe ng Bible text sa mga tao noong panahon yun. Mahirap yan kasi hindi tayo wala tayo sa culture nila. Oo. Kaya kailangan natin makita ano po yung context. Ano po yung mga bersikulo before ng ating Bible text? Halimbawa, mayroon po mga pagbasa po sa Bagong Tipan sa buhay ni Jesus. Noong panahon yun, pumasok si Jesus sa sinagoga. Anong sinagoga? Saan yung sinagoga? Ang sinagoga ng Capernaum. Saan ang Capernaum? Bakit doon pumasok si Jesus? Saan galing si Jesus? Galing siya sa Jerusalem. O patungo siya sa Jerusalem. So, pwede natin makita ng geography, ng time. Meron po din doon, for example, one time we were meditating about the Word of God in John. At sabi po na ang mga alagad ay pumasok sa bahay na kinaroroonan ni Jesus. At noon ay ika-4 ng hapon. Ika-4 ng hapon. So, anong gagawin nila bago po ganon? O bakit po dinagay nila ng specific time? No? So, doon yung mga ganon mga detalye. At sino po ang interlocutor ni Jesus? Sino po yung recipient? Sino po yung tinutukoy po ni Jesus doon? O sino po nagsasalita? Sino po nagsulat? So, yun po ang ating nilalaman sa pagbabasa o sa ating katanungan tungkol ano ang teksto. Okay po? Sister, anong tanong niya? Yan na. Naka-raise on hand. Ayan. Raise up natin na estudyante. Since yung step 1 is pagbasa ng Biblia, sister, paano niyo po malalaman na that reading po for the day, kung phrase man o talata, paano niyo po malalaman na yun ang designated na babasahin or akma? Opo. Usually, what we suggest ay yung basahin ninyo ang isang sa mga pagbasa sa loob ng misa. Pwede po first reading, kung Sunday, pwede first, second reading, pwede din po yung gospel. Mas maganda po yung gospel. But, kung gusto nyo magiging pag-uugali ang Lectio Divina, pwede naman magsisimula book by book, pericope by pericope. Ano po yung pericope? Alam ni Ate Lorraine, baka nakalimutan niya na naalala namin yun.
ang pericope ay isang division ng Bible text. For example, isang paragraph, kung tinatawag natin sa literature. So, paragraph. So, nakikita nyo sa Biblia ninyo, minsan may mga nakalagay na subtitles. Okay po? So, from one subtitle to the other subtitle, that is a pericope. That is a division. So, that is the thing, that is the division that you will read. For example, kung ang ginagawa ko po ngayon, ang mga binabasa ko po ay ang sulat sa mga Hebreyo. So, nagsisimula ako sa chapter 1. No, for example, today is May 1, no? For example, and I want to start ugaliin ko ang paggagawa ng Lectio Divina. So, how do I start? So, I want to start with the sulat sa mga Hebreyo. So, paano ako gagawa yon? So, tignan ko po sa Biblia ko kung may mga divisions po siya. So, ang division ng aking Biblia ng Spanish ay, makikita nyo dito, chapter 1, verse 1 hanggang 4. So, siya yung magiging aking reading for May 1. Tomorrow, May 2, meron pong division. Nakita ko po yung title, chapter 1, verse 5 hanggang 14. So, that is for May 2. O, today is May 3. Ang susunod na title, nakikita ko, chapter 2, verse 1 hanggang 4. So, yun ang makikita ang reading ko sa May 3. Pero depende po sa inyo. If you would like na masusunod po yung calendar liturgical year ng mga pagbasa sa misa, pwede nyo pong gamitin ang gospel reading. How about, sister, yung Psalms? Pwede From the din book po. of Psalms. Pwede din po. Kahit anong gusto nyo. If for example, today, ang Lectio Divina ko ay magiging Psalm 1. Tomorrow, Psalm 2. Psalm 3. No? O depende din kung anong pong salmo ginagamit po sa misa. No? So, ang salmo na ginamit po sa misa kanina or mamayang hapon kung anong oras kayo na nagsisimba ay yung salmo number 66. For example, I want to meditate Lectio Divina, gawa ko from Salmo 66. So, yun ang babasahin natin. Pwede pong basahin dahan-dahan. Kahit anong teksto ng Biblia, pwede nyo pong gamitin sa Lectio Divina. But, kung gusto nyo ng order, pwede nyo po from one Bible book or from the liturgical calendar. Okay na po? Yes, thank you. Thank you, sister. Opo, nalampas ako ng time. Meditation pa ako eh. Sige, pagbalik lang natin opo. Ating pagbabalik na lang, sister, para dire-diretso, no? So, yung zero natin sa mga kaka-tune in lang po, balikan lang natin ng very quick, no? Is yung attitude of silence or yung pag-cultivate ng inner silence na nangangailangan ng tatlo, no? The place, no? Or yung lugar, time o oras, at yung pagtawag sa Espiritu Santo or the invocation of the Holy Spirit. At yung step 1 ay ang ating lecture or yung ating reading, yung pagpili po ng ating babasahing teksto, no? At tungkol saan ang teksto, dapat masasagot natin ang katanungan na ano ang binasa natin tungkol saan ito. At ang ikalawa ay ang meditation o pagninilay, na mamaya ipagpapatuloy natin ang talakayan. Kaya mga kapanalig, dyan lang po kayo, magbabalik po ang Kalakbay ng Pamilya after ng ilang saglit. Kalakbay ng Pamilya. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Veritas Patrol! Prison Ministry ng CBCP na babahala sa kalagayan ng mga persons deprived of liberty sa gitna ng matinding init ng panahon. Ulat mula kay Reynalyn Letran Ibanez. Go ahead, Rain.
Maraming salamat, Cheska. Nanawagan nga ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Peace and Pastoral Care sa mga pangunahing ahensya na nangangasiwa sa mga piitan at bilangguan sa bansa na bigyang halaga ang kapakanan ng mga persons deprived of liberty o mga PDLs, lalo na sa gitna ng matinding init na nararanasan sa bansa. Ito ang binigyan din ni Military Ordinariate of the Philippines Bishop Oscar Jaime Florencio, Chairman ng Komisyon and Technology Bucor na tugunan ng sitwasyon o nahigit ding lantaw sa loob ng mga piitan at bilangguan. Babalikan natin ang ulat ni Reynalyn Latran Ibanez. Veritas Patrol! Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Kalakbay ng pamilya. At tuloy-tuloy nga po tayo dito sa ating programa, ang Kalakbay ng Pamilya. Kaya Sister Lacey, sa pagpapatuloy na ating talakayan, no? Yes, kasi nasa step 2 pa tayo yung meditation at meron po tayo 6. So, anong gagawin natin? So, hindi pa natin i-explain kasi mas importante ang misa. Pero anyway, tingnan natin kung hanggang tayo maabutan kasi importante po talaga na matutunan natin po ang Lectio Divina kasi you can do it by yourself. Hindi nyo kailangan si Sister Lacey andyan sa tabi nyo. Pero, kaya meditation. Let's enter po sa meditatio or pagninilay. Ang meditatio is the act of ruminating. Alam niyo po yung mga ruminating animals. Kilala niyo po yung kambing, tupa, baka, kalabaw. Ang rumination po yon. At pag-ruminate is to chew, take it out, okay, and put it again in. Chew it again, take it out, and put it again in. Hanggang makukuha ang lahat ng lasa at nutrients ng damo. Diba? Kasi kinakain po ng damo. Dito lang sa Pilipinas kumakain ng kanin ang mga kambing. Joke lang. Sa amin, sister. Sa amin kinakain ng mais. Kasi ganun po yung pagkain sa amin, mais. So, yun po, ang kinakain po ng mga baka, mga ruminating animals, no? Yung mga damo. So, what do we do? Bakit po ruminate natin yung salita ng Diyos? Ngunguyain natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin ngunguyain, e-enjoy natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi kailangan natin makukuha natin ang katotohanan na nakatago sa bawat
salita sa bawat pong component ng mga binabasa natin. At ang importante dito, salita na sinabi ng Diyos para sa akin. Yun ang importante dito. That is a personal questioning na itatanong yung sarili natin na kung gaano po mabisa ang salita ng Diyos. Diba, ang binasa natin ngayon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. May mas matalas kaysa sa alimang tabak na sa kabila may talim. Pumapasok po siya. So, isipin ko, talaga ba? Sa akin, ang salita ng Diyos ay ganito? Ang salita ng Diyos ay isang mensahe para sa akin? Pag tayo nagbabasa na may pananampalataya sa salita ng Diyos at talaga na sa ating conviction na salita ng Diyos yan. Hindi salita lang ni nanay, hindi lang salita ng isang influencer, hindi lang salita ng isang tao, salita ng Diyos. Pwede po natin doon tayo makukuha ng pinaka parang na-impact sa atin. Pinaka parang nakatouch po sa atin. Kaya importante po sa Biblia natin, kung personal Bible natin, kung may kaugalian po na kayo ay underline o ilagay po ng isang signo doon na isang punto o isang asterisk, no, na ang favorite word nyo. At minsan, hindi yung favorite, mga kapanalig. Bakit hindi yung favorite? Kasi minsan, yung favorite word natin, hindi magiging yung pinaka-nakatouch sa atin. Baka minsan, yung pinaka-ayaw natin na word, pinaka-ayaw natin na bahagi ng salita ng Diyos, sa yung pinaka-naka-impact sa atin. Kasi, gawa ng Espiritu Santo yun. Gawa ng Diyos na yun. Meron pong mga testimonya ng mga santo na nagbasa ng salita ng Diyos. At mga tao din na nagbasa ng salita ng Diyos. Ayaw nila sa mga salita na yan kasi sobrang mahirap sundin. Pero yun ang sinabi ng Diyos sa kanila. Yun ang mensahe ng Diyos sa kanila. Go, sell everything. Andun, si San Antonio Abad ay pumunta niya. Pinagbili lahat ang mga ari-arian niya. Binigay niya ng donation sa lahat ng mga tao. Siya ay na-stay na lang niya yung bahay, nasa kanya yung bahay, at kunting ari-arian para sa kanyang kapatid na bata, na babae. Tapos, pagdating niya sa simbahan ulit, may binabasa pa ulit ng isa pang pagbasa. Huwag kayong mag-alala sa bukas, anong kakainin yung bukas. Yun ang mga pag-iisip ng mga pagano, ng mga hentil. Ay, nako. Andun. Umuwi naman si Antonio. Ibinenta pa yung bahay. At yung kapatid niya, inilagay niya sa isang kumbento, sa monasteryo. So, kahit ayaw mong pakinggan, kahit mahirap pong sundin, pag ikaw'y bukas yung puso mo, yung pag-iisip mo sa salita ng Diyos, really, the Word of God will be for you. Kaya sa bahagi nito, i-concentrate po tayo sa pinaka-salita na na-touch po sa atin, na-impact po sa atin. At meron po tayong, pwede natin sabihin, isulat yung mga salita na yan. No? Parang siya isang, hindi ko alam po yan, parang tinik na pumasok sa ating puso. Yan po yan, na medyo masakit, pero itinetreasure natin. So, whenever you go back to that Bible text, pag nakikita nyo sa diary nyo, o sa Biblia ninyo na naka-underline po yung Bible text na yan, sabihin nyo, bakit ini-underline ko? Baka may mga crisis na kayo, mga ups and downs natin, pero pag binabalik mo yung salita ng Diyos na sa panahon na yun, naging inspirasyon para sa'yo, oh, ganito yung nangyari sa akin. Yun pala yung iniisip ko. Oh my God, anong mensahe ng Diyos para sa akin noon? So, doon pwede magsisimula ulit ang ating pagbabalik loob. Doon pwede po magsisimula ang isang panibagong programa ng buhay natin.
And for example, may mga santo, mga tao na from one word of God, all their life changed. No? And pwede po natin sabihin, and from there, we can see ang motivation natin sa buhay natin. So, ang katanungan sa bahagi na ito, ano ang ibig sabihin ng Word of God para sa akin? Ano ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng tekstong ito para sa akin? For example, ang binabasa natin ngayon ang Hebrew chapter 4, verse 12 to 13. Para sa akin, hindi yung para sa kay Ate Lorraine, kay Ate Cha, kasi Lectio Divina ko ito eh. Sa kanila, iba, pero isa-share po nila later on. So para sa akin po yon, ang pumasok o nakapasok ang salita ng Diyos, it penetrates the most inner space. At sabi po dito, lahat ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Yun ang pinaka pumasok sa na-impact po sa akin kasi unang-una, kahit wala po nakikita sa akin yung mga sakripisyo na ginagawa ko, hindi ko ikukwento yun sa inyo. Hindi ko ikukwento ko po sa mga sisters ko. Hindi ko po ibabrag po sa mga tao. Minsan, mayroong mga temptation po dumarating sa akin, mga kapanalig, na ay wala nag-acknowledge po yung aking sakripisyo kung alam nila lang paano kahirap yung ginagawa ko. Pero, nung binasa ko ulit ngayon ang salita ng Diyos na ito, ang sabi po ng Diyos sa akin na, alam ng Diyos, alam ko na. Alam ni Jesus yun. Kaya, whether good or bad, mga intensyon ko, mga pag-iisip ko, mga gusto ko, mga sinakripisyo ko, lahat ay hayag at lantad sa Diyos. At sa Kanya ako'y magsusuri ng aking sarili. Hindi po kila Father, hindi po kila Sister, hindi po sa mga tao, kundi po sa Diyos lamang. Pero alam ko na pagtingin ng Diyos sa akin mga ginagawa ay na may pagmamahal. Kaya alam ko na hindi po siya, hindi mo ginawa ng ganito, hindi ginawa ng ganyan. So, this is the second step for the Lectio Divina, mga kapanalig. Meditate. Naku, sa ating pagbabalik, aalamin natin ano kaya yung sa atin, Ate Cha, anong sharing natin. Alin doon sa ating binasang teksto na yung namutawi sa ating puso't isip at kaluluwa, gayaan kalalim. Naku, mga kapanalig, sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa po ang ating talakayan. Pwede pa pong humabol sa pag-comment, sa pagbati at sa pag-share ng inyong mga nais ibahagi. Mag-comment sa ating Facebook Live, mag-text sa ating text line na 0918-837-4827. Kalakbay ng pamilya. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa. Daddy, nasira yung bike ko. Tara anak, ayusin natin. Mami, napunit yung shirt ko. Sige anak, tara, ayusin natin. Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko. Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin. Oo nga anak. Ano, tara ayusin natin? Daddy, magkaaway po ba kayo ni Mami? Oo anak. Yung daddy mo kasi hindi makaintindi. Daddy, Mami, tara, ayusin natin. Ang isang
bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring niyong dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata, gawing buo ang pamilya. Tara, ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846 at ng himpilang ito. Veritas Patrol! Kinatawan ng World Health Organization sa bansa may panawagan hinggil sa pagpapabakuna. Ulat mula kay Michael Añonuevo. Go ahead, Michael. Maraming salamat, Jessica. Hinikayat ng kinatawan ng World Health Organization o WHO sa Pilipinas ang pagtutulungan upang mapaigting ang programang pagpapabakuna sa bansa. Ayon kay WHO Representative to the Philippines, Dr. Roy Paulo de Jesus, ang immunization o pagpapabakuna ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan. Ang panawagan ni de Jesus ay kaugnay sa paggunita sa World Immunization Week mula April 24 hanggang 13 na may temang Humanly Possible, Immunization for All. Kasabay nito'y ginugunita rin ang ika-50 taon ng Expanded Program on Immunization na kinikilala ang sama-samang pagsisikap upang iligtas at mapabuti ang maraming buhay mula sa vaccine-preventable diseases. Paliwanag ni de Jesus na ang bakuna ay makatutulong na makapagligtas ng buhay, lalo na sa mga bata na mahina pa ang immune system. Kabilang sa mga vaccine-preventable diseases ay measles o tigdas, polio, rotavirus, pneumonia, tetanus, diphtheria, pertussis at chickenpox o bulutong tubig. Panawagan opisyal ng WHO sa pamahalaan, pribadong sektor at mga pamayanan na ipagpatuloy ang paglulunsad at pagsuporta sa mga programang pangkalusugan tulad ng pagpapabakuna upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan mula sa mga nakahahawang karamdaman. Suportado ng Simbahang Katolika ang mga layunin ng pamahalaan, alinsunod sa katuruan ng simbahan na makatutulong na mapabuti ang sektor ng kalusugan para sa kapakanan ng mamamayan lalo na ng mga may hirap. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang nakapanalig Michael Añonuevo, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Kalakbay ng pamilya. At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa dito sa Kalakbay ng Pamilya. Napakabilis talaga ng ating oras, Sister Daisy. Yes, Sister. Hi. Na-receive po yung message. Hindi ko po masasend yung message po kay Ate Lorraine eh. Hello, hello lang. Hello lang, oo. Napipress po yung aking kasi gusto sabihin kay Ate Lorraine, i-divide natin yung lesson ito. Kasi hindi po natin kaya matapos yung ibang pong mga bahagi o hagbang ng ating Lectio Divina. Kaya, bago po tayo matapos po yung ating araw, so kailangan ko po makinig yung mga sharings na ano po yung mensahe ng Diyos. Hindi po kay Kuya Andy, hindi po kay nanay at tatay, kundi po kay Ate Lorena at kay Ate Cha. So, ano po yung mensahe ng Diyos from Hebrews chapter 4, verse 12 to 13? Maiksi lang po, di ba? Kasi yun ang magbabahagi. Sino muna? Ate Cha? Sino po yung perfect student? Sister, pwede pong magtanong ulit. Sure, pwede naman. Sure. Kasi sister, ito po yung yung parating tinatanong dun sa pagbasa ng Biblia. Kasi yung kanina pong katanungan paano malalaman kung ano yung dapat na basahin. So pagka dito sa Lectio Divina, pwede po yung una is yung reading for the day po talaga or dun sa mass, 'di ba? Yung first reading or second reading or the gospel. Or pwede po tayong pumili ng the book sa Bible, tapos tatapusin po natin yung book na yun, for that time. So, sister, ano po naman ang masasabi nyo dun sa sinasabing, sige na nga, pwede pala akong mag-cut ng Bible, dun ko na lang babasahin, tas ganon. So, yun po yung parating tanong ng marami na nagka-cut po ng Bible. Tapos, ito pala yung sinasabi sa akin. Ano po ang masasabi niyo, sister?
Pwede po maging dalawampung pwede po maganda, pwede po hindi. Kasi minsan, doon po natin mababase po yung kapalaran natin. Kasi tingnan natin yung mensahe ng Diyos. Pero mas maganda kung may order, no? Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi po naman masama na cut Bible and then open kung saan po mabubuksan. Yun ang babasahin natin, yun ang meditate natin. Pero mas maganda na may kaayusan, na may proseso para makikita din natin yung buong purpose ng book na Biblia na yan. So for example, if I start with the letter to the Philippians, makikita natin kung ano po yung inspirasyon ni San Pablo, ano po yung context po ng mga Philippians, ano po yung mga problema ng mga Philippians noong panahon yun, at pwede po i-relate po sa atin. So, hindi po sasabihin natin na ipagbabawalan natin yung Bible cutting, no. But is not advisable kung gusto po natin magsisimula ng isang proseso ng pagbabasa ng Lectio Divina. Yun po. Ako, isasuggest ko pa naman sana, sister, ipagpe-pray ko po, nabigyan ako ng numero, di ba? Bukas mo. Para kung anong bersikulo, di ba, sister? Like, halimbawa, kung nandun tayo sa aklat ni Juan, ni San Juan, di ba po? Tapos, ano tayo, pag-pray natin, Lord, give me a number. Ano bang pwedeng numero, di ba? 20-16, ganyan, gusto mo? 20-16. Dalawang numero na yun. Ginawang loko. Di ba? 12 o di chapter 12. Isa mong naisip is 32 o di verse 32. Di ba mga ganun, sister? It's something na. Pero hindi dapat, no? Di ba, no? Although, may times nakarelate ako dun, Ate Cha, kasi ginagawa ko siya kapag naguguluhan po yung isip ni Ate Lorraine. Tapos, parang yung Biblia nandun lang sa harap mo. Minsan may ganun po akong moment na randomly ko lang siyang bubuksan. Tapos gaganon lang ako, sisipat lang ako. Tapos kung ano yung doon, kung ano yung mag-resonate sa akin na parang phrase or word from that na binuksan kong area, yun yung parang pagninilayan ko. And then saka ko ipag-pray, not na, of course, you ask for the guidance of the Holy Spirit, no? For us to be enlightened, no? Sa pamamagitan nito. Like, what is God telling me about this? Yung mga ganun. Diba? Pero sinabi ni sister na talaga our God is a God of order. So dapat talagang mayroong sistema rin talaga. Oo. So true. Tama ka dyan, Ate Cha. More advisable. But of course, hindi naman masama na magba-Bible cutting, no? But if you would like to have a better understanding ng buong kabuuan ng libro na yan, mas maganda na may kaayusan. O liturgically speaking, no, let us follow yung liturgical calendar na with the Bible readings po yan. Yeah. O yung estudyante ko na iwas po sa pag-share. Nako, kasi pero ako, very quick na lang ako, sister. Ako, for me, ang tinamaan ako doon is yung phrase na walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Kasi lagi po, no, nasanay tayo na nagtatago ng mga bagay-bagay. Yung mga nais nating sabihin, yung nararamdaman natin. Normally, as much as we can, we don't want to show it to people or sa mga mahal natin sa buhay kasi ayaw natin silang mag-alala or ayaw natin na parang yung kaawaan or magkaroon ng parang mag-iba yung pagtingin ng ibang tao sa atin dahil sa ating nararamdaman or sa ating mga reaction or mga kaganapan sa buhay. Pero, but then again, no, everything is transparent pagdating sa Kanya. Kumbaga, wala tayong maitatago sa Kanya. So, parang kahit na anong tago natin ng mga bagay-bagay, siya pa din nagpe-prevail. So, I think, human as we are, maitago man natin ang mga bagay-bagay sa ibang tao, pero sa Kanya, wala tayong hindi maitatago sa Kanya. Yun, for me, Sister Laces. Ikaw, Ate Cha. Ayaw mag-share ni Ate Cha, kaya nagtatanong. Hindi po. Ang talagang pumapasok po sa akin lahat ay katanungan ngayon. Pero sa akin po, no, nabanggit rin naman po, hindi ko lang alam kung sang the Word of God is like a two-edged sword, di ba? Yun po, kung minsan, yung sinabi ni Sister Laces kanina, kung minsan nasa reading, tapos yung word na tinamaan tayo, yung pinakaayaw pa natin, dahil yun yung dapat na magkaroon ng impact sa atin.
maging ito ay ang word na makakapagpabago at gagawin tayong mas holier. Dapat po tayo ay magbago. Yun naman po ang dapat nating magawa is we become holier. Amen to that. Thank you so much, Ate Cha. Kaya Sister Lacey, sa pagtatapos sa ating programa, if you could lead us for a very short prayer of thanksgiving. Very quick lang, Sister. Maraming salamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord, for this morning. Pinapanalangin po namin na lahat ng mga kapanalin na nakadinig po sa aming pong kalakbay ng pamilya at lahat po ng mga intensyon itinataas po namin sa inyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang episode na naman po ang ating natapos. Thank you so much, Sister Lacey. Ate Cha, thank you so much. Opo, with that, ito po ang inyong lingkod ng Ate Lorraine mula sa Office for the Promotion on New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Kasama nag-iisa at ang napakagandang si Cha Pinto ng Commission on Family and Life Ministry ng Archdiocese of Manila. And of course, ang nag-iisa at ang napakasipag nating nagli-lead sa ating Bible study, walang iba kundi si Sister Lacey Navarro mula sa Hermanas Misioneras de Servidores de la Palabras ng Arca Ministry on Bible Apostolate na palaging nagpapaalala sa inyo na sumainyo ang katotohanan. Thank you so much po. Bukas po ulit. Thank you, Sister. Thank you. Pakinggan ang programang tumalakay sa mga makabuluhang usapin ng pamilya, pananampalataya at iba pa. Kalakbay ng Pamilya. Inihatid sa inyo ng Council on Pastoral Affairs of the Roman Catholic Archdiocese of Manila. Kalakbay ng Pamilya. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kalakbay ng Pamilya. Sumainyo ang katotohanan.